Alam nyo, may mga kwentong sadyang itinatago sa dilim. Mga lihim na napakalaki at nakakatakot. Kaya mas pinili na lang ng kasaysayan na kalimutan. Pero ngayon, maghanda kayo. Dahil bubuksan natin ang isa sa mga pinakatatagong kabanata. Isang salaysay na basta na lang binura sa maraming banal na kasulatan. Ito mga kaibigan, ang kwento ng aklat ni Enoch. Ang mga salitang yan ang magiging gabay natin sa pagpasok sa isang kwentong posibleng magbabago ng lahat ng alam nyo tungkol sa langit at sa kung ano talaga ang nangyari dito sa lupa. Ito ay isang salaysay na pagtataksil ng mga bawal na pangnanasa at ng mga kahihinat ng tuluyang nagbago sa landas ng sangkatawan magpakailanman. So saan ba nagsimula ang lahat ng to? Sa langit. Sa isang grupo ng mga anghel na kung tawagin ay ang mga tagabantay o watchers. Simple lang ang trabaho nila, ang magmasid sa sangkatauhan. Pero yung simpleng pagmamasid na yon, nauwi sa isang bagay na lubos na ipinagbabawal. Nasilaw sila sa kagandahan ng mga anak na babae ng mga tao. At hindi lang isa o dalawa. Isang pangkat ng 200 tagabantay. 200 silang lahat ang nagkaisa sa isang plano. Sila ay bumaba mula sa kalangitan at lumapag sa tuktok ng bundok Hermon. Dala nila ang isang balak na susubok sa mismong kapangyarihan ng kataas-taasan. Yan mismo ang mga salita ng kanilang pinuno na si Semjaza. Napakasimpleng pakinggan, di ba? Pero yang pangungusap na yan ang naging mitsa ng isang napakalaking kasalanan. Inihayag nito ang kanilang tunay na intensyon, ang suwayin ang utos ng langit para lang sa kanilang makasariling pagnanasa. At dito sa bundok na to, selyado na ang kanilang desisyon. Nagsumpaan sila sa isa't isa, isang kasunduan na sino man sa kanila ay hindi aatras. Alam na alam nila na sa sandaling gawin nila ito, wala nang babalikan. Ang kapalaran nilang lahat ay habang buhay nang nakatali sa kasalanan ito. At yung pagsuway na yun sa langit, nagbunga ito ng mga totopong halimaw dito sa lupa. Mula sa ipinagbabawal na pagsasamang yun ng mga anghel at ng mga babaeng tao, isinilang ang isang lahi ng mga nilalang na naghasik ng purong lagim sa buong mundo. Ang tawag sa kanila, Nephilim. Isipin nyo, sila yung mga higanteng produkto ng isang bawal na ugnayan. Sila yung mga nilalang na isinilang na may lakas na walang kapantay at gutom na walang katapusan. Sila ang bangungot na biglang nagkatotoo para sa buong sangkatauhan. Gaano sila kalaki? Ayon sa sinaunang teksto, ang taas daw nila ay umaabot sa 3,000 siko. Para magkaideya kayo, napakatayog niyan. Sapat para magmukha na lang mga langgam ang mga tao sa kanilang paningin, sila ang mga unang halimaw na naglakad sa balat ng lupa. Nagsimula ang kanilang paghahari ng lagim sa isang walang katapusang pagkagutom. Sa simula pa lang, inubos nila ang lahat ng pananim, lahat ng hayop, lahat ng yaman ng mga tao. Nagdulot sila ng isang malawakan tagutom kung saan lahat ng pinaghirapan ng tao ay napunta lang sa kanilang mga tiyan. Wala silang itinira. Pero ang tunay na horror, nagsimula yan nang maubos na ang lahat. Nang wala nang makain, ang mga higanting ito ay bumaling sa mismong mga tao. Kinain nila ang sangkatauhan, nilamon ang kanilang laman at ininom ang kanilang dugo. Umabot pa sa puntong sila na mismo ang nagpatayan para lang mabusog. Ang buong mundo ay nalunod sa dugo at karahasan. Pero ang pagtataksil ng mga tagabantay ay hindi lang tungkol sa pisikal na pinsala. Ang tunay nilang kasalanan ay mas malalim pa roon. Dinala nila sa lupa ang mga lihim ng langit. Mga kaalamang hindi pa handa at hindi nararapat para sa sangkatauhan. Mga kaalamang tuluyang sumira sa kaluluhan ng tao. So ano ba tong mga bawal na kaalaman na to? Si Azazel, siya ang nagturo sa mga tao kung paano gumawa ng mga espada, kutsilyo at baluti para sa digmaan. Itinuro rin niya ang karanyahan at pagpapaganda gamit ang mamahaling bato. Si Semjaza naman, yung leader, nagturo ng mga engkanto ng mahika. Yung iba naman nagbahagi ng kaalaman tungkol sa mga bituin, sa astrolohiya, sa mga lihim ng kalikasan. Parang mga regalo, di ba? Pero ito yung mga regalong tuluyang nagligaw sa sangkatauhan. At ang naging resulta, ang total na pagguho ng moralidad ng sangkatauhan. Ang mundo ay napuno ng kasamaan, ng digmaan, ng kasakiman.
Ang dating payapang sibilisasyon ay naging tiwali, naligaw at tuluyang lumimot sa kanilang pinagmulan. Pero, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga daing at iyak mula sa nasirang lupa ay sa wakas umabot sa trono ng kataas-taasan. Hindi na pwedeng manahimik na lang ang langit. Dumating na ang panahon para sa paghuhukom. Ang apat na arkanghel, sina Michael, Uriel, Raphael at Gabriel, sila mismo ang nakasaksi sa lahat ng kasamaang nangyari. Sila ang nagdala ng balita sa langit. Ipinarating ang bawat sigaw ng mga biktima at humingi ng banal na katarungan para sa mundong nalulunod na sa kasalanan. At ito ang unang hatol. Kay Azazel, ang nagturo ng digmaan at katiwalian, isinisisi ang lahat ng kasalanan na sumira sa mundo. Ang parusa sa kanya, ang maigapos at itapon sa walang hanggang kadiliman. Isang parusang angkop sa dilim na kanyang ikinalat. Para naman kay Semjasa at sa mga kasamahan niya, ang hatol ay ang maigapos sa kailaliman ng lupa, sa loob ng 70 henerasyon. Doon sila maghihintay sa huling paghuhukom, isang napakatagal na paghihintay para sa kanilang walang katapusang kaparusahan. Ngayon, matapos ang lahat ng yan, may isang malaking tanong na naiiwan. Kung ang kwentong ito ay napakahalaga para ipaliwanag ang pinagmulan ng kasamaan sa mundo, bakit ito tinanggal? Bakit ito naging isang ipinagbabawal na aklat? Well, maraming posibleng dahilan. Marahil yung ideya ng mga anghel na nagkakasala dahil sa pagnanasa ay masyadong nakakabahala para sa mga sumunod na teolohiya. O baka yung brutalidad ng mga higante at ang direktang pagtuturo ng masasamang kaalaman ay masyadong matindi para tanggapin. Ito ay isang katotohanang marahil mas pinili na lang nilang itago kaysa harapin. Pero ano man ang dahilan, ang aklat ni Enoch ay nananatiling isang napakamakapangyarihang testamento. Hindi lang ito basta isang alamat, no? Ito ay isang lihim na kasaysayan na nagbibigay ng ibang paliwanag sa ating pinagmulan at sa kadilimang patuloy na bumabalot sa ating mundo. At dito tayo iniiwan ng salaysay sa isang tanong na talagang hindi ka papatulugin sa gabi. Isipin mo na lang ito, kung ang isang kwentong ganito kabigat, ganito kahalaga ay nagawang itago mula sa atin, ano pa kayang ibang mga katotohanan ang nananatili sa dilim, naghihintay lang na matuklasan? At ang mas mahalagang tanong, handa ba tayo sa kung anong mangyayari kapag nabunyag na ang mga ito?